Sumuko na sa NBI si Cedric Lee, ang isa sa mga hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng host na si Vong Navarro. Pero iaapela raw ni Lee ang desisyon. Mula sa NBI Quezon City, may live report si Jamie Santos. Jamie? Maki Atom, kusang loob na sumuko si Cedric Lee sa tanggapan ng NBI ngayong gabi matapos ibaba ng Taguig Regional Trial Court ang hatol sa kanya. Sinundo ng NBI sa isang lugar sa Mandaluyong ngayong gabi si Lee matapos ang kanilang pag-uusap. Hapon pa lamang daw matapos malaman ng NBI ang hatol ng korte kay Lee at mga kasamahan nito ay nagsagawa na sila ng mga effort kung paano makuha ang mga akusado. Si Lee raw ay nagpahatid ng mensahe sa kanila na gusto nitong sumuko sa NBI. Pagdating sa tanggapan ng NBI, sumailalim sa booking process si Lee. Sumailalim din ito sa medical at dental procedure. Bukas daw ng umaga, ibabalik ng NBI sa korte ang warrant at hihintayin ang desisyon nito. Aapela raw sa Court of Appeal si Lee na nindigang walang krimeng naganap. Siya mismo ang kumontak. May isang intermediary at nagbigay ng mga numbers. So nagpalitan kami ng number at nagkausap kami ni Cedric Lee. Pansamantalaan dito muna siya kasi hindi man natin ma-return ngayong gabi yung warrant. Wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa-isa yung elements ng illegal detention. Hindi naman talaga pasok eh. Diba? So, wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang, with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom, si Vong mismo, inamin niya. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa kanya para palayain siya. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Maki, dito raw muna pansamantalang mananatili si Lee sa tanggapan ng NBI habang hinihintay ang commitment order. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Maki. Maraming salamat, Jamie Santos. Kalmado raw na tinanggap ni Denise Cornejo ang desisyon ng korte ayon sa kanyang tiyuhin. Isa na lamang sa 4 na sinintensyahan na makulong ang pinaghahanap ng mga otoridad. May report si Salima Refran. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Taguig RTC Branch 153 laban sa model na si Denise Cornejo, Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para yan sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Vong Navarro. Reklusyon perpetwa o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo ang sentensya ng korte. Kanselado na ang piyansa ng 4. Mula sa korte, idiniretso sina Cornejo at Ras sa Taguig Police para sa mugshot at medical process. Sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong mananatili si Cornejo. Si Ras naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Nagugat ang kaso sa pamubugbog kay Navarro noong 2014. Batay sa salaysay ni Navarro, binugbog at pinagbantaan siya ng grupo ni Lee. Kinikilan din daw siya kapalit ng kanyang kalayaan. Depensa naman ng grupo ni Lee, dinetain nila ang aktor bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasan ni Navarro kay Cornejo. Kinasuhan ni Navarro, sina Cornejo, Lee at 5 iba pa ng serious illegal detention for ransom. Nadismiss ang kaso laban kay Bernice Lee at isa pang akusado. Si Cornejo naman dinemanda si Navarro para sa rape at acts of lasciviousness. Pansamantalang na-detain si Navarro noong 2022 para rito. Pero binasura ng Korte Suprema ang kaso noong February 2023. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Ikinalungkot naman ng tiyuhin ni Cornejo ang desisyon. We were very sad and shocked, no? Naganoon ang desisyon ng judge. Hindi kami napakita ng galit, no? O siya. And I guess it's our faith, no? Our Christian faith that gave us peace of mind, no? Knowing that somehow, sooner or later, God's justice will prevail. Patuloy namin kinukuhanan ng panig ang 2 pang hinatulan. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Personal na nagpasalamat si Vong Navarro sa mga sumuporta sa kanya sa gitna ng anyay roller coaster na pinagdaanan niya. Sa programa niyang It's Showtime, nagpasalamat si Vong sa mga katrabaho niya para sa kanilang suporta. Nagpasalamat din siya sa Diyos, sa kanyang fans na patuloy raw na sumusuporta at naniwala sa kanya. Gayon din sa kanyang pamilya, lalo na sa may bahay niyang si Tanya. Of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Salamat. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy kasunod ng water cannon incident sa West Philippine Sea. Ipinatesta ng DFA ang mga agresibong aksyon ng mga barko ng China na nakapinsala sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Demand ng DFA sa China agad lisanin ng mga barko ng China ang Baho de Masinloc. Inalmahan ito ng Chinese Embassy. Giit nito, pinasok ng mga barko ng PCG at BIFAR nang walang permiso ang Huangyan Dao na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Professional, rational, reasonable at legitimate raw ang ginawa nilang aksyon. Kung nagpapapayat pero walang budget pang gym, may mga simpleng paraan para ma-achieve ang inyong weight loss goal. May report si EJ Gomez. Maraming paraan para maabot ang weight loss target. Mukha mang simple pero ayon sa isang fitness coach, huwag ismulin ang paglalakad. Kung araw-araw natin siyang ginagawa, so yung makakaramdam tayo ng pagkasigla sa katawan. Isa nga yan sa activity ni Marian Ferrios mula nang mag-work from home siya noong pandemya. Na-enjoy ko po yung paglalakad. Pagkatapos ko mag-treadmill, I feel very motivated and mas gumagaan yung pakiramdam ko. At dahil mainit ang panahon, dapat daw mas maraming tubig ang iniinom. Napapanatili raw nitong hydrated ang katawan at nakatutulong din sa appetite suppression o pagbabawas ng pagkain. Pero maging wais sa pagpili ng inumin. Iwasan ng may mataas na calorie content. Sa mga soft drinks naman, hina-hinay lang. Ang 320 ml na soft drinks na ito may 96 calories na halos katumbas na ng 2 slice ng tinapay. Sa halip na soft drinks, mas maiging sa solid food items kunin ang calories para mas feeling busog. Mag-ingat din daw sa fats, magbawas ng pagkaing mamantika. Ang isang kutsara nga ng cooking oil katumbas na ng 100 calories. Maging mapili rin daw sa mga ulam. Dapat siguraduhin na maayos ang balanse ng protein at fat content. Gaya sa manok, ang 100 grams na breast part ay mas kaunti ang fat kumpara sa 100 grams na thigh part. Ano man daw ang weight loss target, stay motivated. You versus you. Sa umpisa lang, mahirap talaga. Once na-meet natin yung consistency natin, so tuloy-tuloy na siya. It doesn't have to be big steps kaagad, tulad ng paglalakad, pagja-jog, kahit hindi sa gym, kahit sa labas. Gaano man kalaki o kaliit ang timbang na nais o kailangan ninyong mabawas, mahalagang malaman muna ang inyong rason, motibasyon at kalusugan. Kapag malinaw na ang mga ito, saka subukan ang mga hakbang na bukod sa akma, kaya at siguradong ma-e-enjoy ninyo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaalala ang isang eksperto na madaling mapanis ang pagkain kapag mainit at maaari itong maging sanhi ng food poisoning. May report si Von Aquino. Ngayong matindi ang init, mas mabilis daw mapanis ang mga pagkain kaya dapat mag-ingat sa food poisoning. Diskarte ng karinderyang ito sa Quezon City para hindi agad mapanis ang kanilang tindang ulam. Mayroon po kaming nilalagay po na konting suka po. Tapos po mayroon po kaming oras na ipainit para hindi siya mapanis. So the more na naging warm yung temperature, yung capacity po ng microorganism to germinate mas mataas. At kung makakain ng panis na pagkain, posibleng makaranas ng food poisoning. Very obvious na kapag, for example, yung patient nagtatae dahil may nakain, tapos may ibang mga persons na naka-ingest ng same food and they actually present with same symptoms, so most likely that's food poisoning already. Ayon sa doktor, kabilang sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng tiyan,
pagsusuka at pagdudumi. Payo ng doktor, kapag nakaranas ng ganitong sintomas, dalhin kaagad sa ospital ang pasyente at huwag mag-self-medicate. Yung mga pampastop po ng pagdumi, for example, mga loperamide, bawal na bawal pong mabigay sa kanila. Kasi mas gagrabihin lang po na yung kondisyon ng pasyente. Sabi ng DOH, kung maaari, magdala ng sample ng nakain. Kapag meron kayong nakain na delikado, put aside a little so we can analyze it. So we will know what microbe or bacteria ang naging etiology o cause. Mas madadalian yung doktor at ospital sa pagpapagamot sa inyo with the proper antibiotics. Panatilihin din daw ang kalinisan sa paghahanda sa pagkain. At kung hindi pa naubos ang pagkain, ilagay ito sa refrigerator para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Si Yan Lim, umaming nagde-date sila ng film producer na si Iris Lee. Sinabi yan ni Sian sa interview ng isang magazine. Tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel isinampa ni Bea Alonso laban kay OG Diaz, Christopher Min at kanilang mga co-hosts sa kanilang online show. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima raw siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat-an niya ng tatlo. This is the very first time that Bea is doing this. No? She was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. Hindi pa tumutugon sa pinadalang text message ng GMA Integrated News ang respondents para sa kanilang panig. Marimar Makeup Transformation ni Marian Rivera. Milyon-milyon na ang views sa Facebook at Instagram. Kapuso Primetime Queen, may patikim pa sa bigating plot twists ng My Guardian Alien. Tsaka abangan nila yung banggaan namin dito ni Max Collins. It's Showtime host Ann Curtis, may elevator encounter with Jake and Sung Hoon ng Enhypen. Concept photos para sa Right Place, Wrong Person album ni RM ng BTS, inilabas ng Big Hit. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumambling ang siklistang yan habang tumatawid sa intersection sa Talisay City, Cebu. Mabuti na lang walang nakasunod na sasakyan. Ayon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, sumemplang ang biker matapos sumabit ang sling ng kanyang bag sa gulong ng bisikleta. Nahumaling ang ilang turista sa ganda ng Siquijor, lalo pa nang makasabay sa paglangoy sa dagat ang mga barakuda. G tayo dyan sa report ni Sandra Aguinaldo. Kilala ang Siquijor sa mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Pero nang bumisita sina Charlene Esteban, kakaibang hiwaga ang kanilang natuklasan. Malaparaisong ganda na animoy gayumang nakahahalina. Sa Tulapos Marine Sanctuary, malakristal ang linaw ng tubig. Pagdating sa ilalim, may mga pangil ang babati. Ang sandamakmak na barakuda. Super lalim nun. Tapos pag tingin mo sa baba, makikita mo lahat yung full of barakudas and iba't ibang mga kaya yun yung reason kung bakit babalik ako sa Siquijor. Napawi raw ang kaba ni Charlene sa pagbisita sa Siquijor. Napalitan ito ng pagkamangha sa ganda ng isla na tiyak na babalik-balikan ng sinumang turista. Super safe din talaga ng Siquijor. Medyo na-misunderstood lang siguro ng mga tao. Kahit super saglit lang yung experience ko doon or yung stay ko doon, ang dami ko nang nagawang activity and super nag-enjoy ako. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.